reaction ba itong tatlong tao na to na makaliwang grupo, yung mga Makabayan Black, Franz Castro, Brusas, si Arlene Brusas, at saka si Raul Manuel. Nagsama na talaga sila. At saka isa pa nito, ang nito is wala na silang patawad talaga. Gobyerno at ang grupo ng INC ang kinakalaban nila ngayon. Matindi na. Kasi gawa nitong impeachment nga, hindi umuusad kay VP Inday Sara. Kaya ito sila mukhang di na maintindihan yung sarili nila kung anong gagawin talaga. Kasi ang dami na yung nagiging gusto nilang kalabanin eh. Gobyerno, Iglesia ni Cristo, at saka mga kasamahan nila sa Kongreso. Parang kinalampag na talaga nila ng gusto para uusad na tong impeachment ni VP Sara. Ito naman kasing mga to, nagkamali lang talaga ang administrasyon na to kasi binigyan kasi ng halaga to sila eh. Dati noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin to nakikita sila na nagpamedya-medya. Nakita ba natin to si Franz Castro na nagpanay ang kanyang sa media, pa-preskon. Ngayon nakikita na natin itong dalawa, si Arlene Brusas at si Franz Castro, panay preskon. Kasi tatakbo sila ng senador. Yun ang ginagawa nila ngayon is inaatake nila ng gusto ngayon ang mga Duterte para magiging sila, popular sa mga tao. Mali yung strategy nila eh. Kasi inaatake ang mga Duterte. Ang mga Duterte kasi, ang mga supporter yan, lalo ding nainis sa kanila. Kaya ito sila mukhang nadidiin talaga sa baba. Nababaon sila lalo. Di nila napapansin yan na ang akala nila ngayon, nagiging popular sila kasi kaliwat kanan ang nila eh. Ang kanilang pa-preskon, pa-interview. Saka ito pa yung ginagawa nila, kinakalaban nila ng Iglesia ni Cristo. Si Arlene Brusas, ang sinabi niya dito ay 1.5 million lang na naman na yan eh. 1.5 million lang naman daw yan ang nasa kalye. Dito sa Metro Manila yun, ang 1.5 million, estimate yun. Pero malamang na malamang, mas mas marami pa yun sa 1.5 million. Eh, paano yung bandang dito sa Northern Luzon, Southern Luzon, tapos dito sa mga Visayas at saka sa Mindanao? Mayroon doon ang nagrarally na mga INC din. Kaya sobrang dami talaga nila. Patikim nga lang yun eh. Kaya ito yung video na ating mapanood ngayon, dito makikita natin na kung gaano na ba talaga sila sobra na talaga, nangulit na. Hindi ko masabi dito nangulit ba to o sobrang pikon o lahat na yatang emosyon siya sa kanila ngayon nandyan na. Ipasok natin ang video, pero paki-subscribe po ang channel na to. Kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte. May ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. They are thinking of filing and endorsing another complaint with the support or endorsement of 103 or more congressmen. Sure, oo, endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. At ito na, yun na yung nakikita natin. Ang tatlo. Para bang sarap kumanta na lang na may tatlong bibi. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Sarap kantahan sila ng ganun. May tatlong bibi. Parang tingin ko sila naman namang bibi. Ang nanay nila, itong si Franz Castro, ang panganay, itong si Arlene Brusas, ang bunso, itong Raul Manuel. Si Raul Manuel ba, talagang pagmamalata mo talaga yung tao na kumakampay, no? Kasi peace daw. Pag macho ka magsalita, peace daw. Mga ganun yan. Pero pag sa kanya kasi, mayroon talagang halong lamot na, peace daw, ganun na lang ba yun?
Alam mo, kasi ganito naman din ang nagpapasweldo naman tayo sa mga ganitong klaseng mga congresswoman, congressman na hindi naman talaga to sila gusto sa katahimikan. Katatapos lang ng Iglesia ni Cristo na rally na para sa peace rally, ang nangyari, itong tatlong bebe na to, hindi sila satisfied doon. Ayaw nila ng katahimikan. Kaya ang ginawa nila ngayon, nagpa-presko na, nagpa-interview na. Kaya, itong tatlo, hindi na sila alam kung saan sila tatakbo. Tatakbo sila sa kanilang kasamaan, hindi sila pinapansin. Inuupuan nga yung ang impeachment. Nag-antay sila ng pang-apat na impeachment na mag-file pero wala pa. Mayroon akong nakita kanina sa balita na kailangan ma-file yata itong linggo na to. Yun yata ang binigyan ng ultimatum ng Secretary General na itong si Velasco. Inantay niya yan. Kasi pag hindi, parang hindi ko alam kung anong mangyayari para i-endorse na. Ganun pa rin naman ang Ganun pa rin naman yung mga ground na ibibigay, ay i-impeach nila si Sara Duterte. Yung betrayal of public trust. Walang bago wala. Tapos pagdating dun sa impeachment, i-consolidate yan. Yun pa rin yun. Hindi naman yun, itong impeachment na pang-apat, bukod to, yung una, ganito, uutin to. Kasi yung kaso nilang pinafile, di naman iba-iba Karamihan parehas lang. Ibang tao lang yung nag-i-endorse. Ibang grupo. Ginagawa nilang tanga ang mga tao. Kagaya sa atin nanood ngayon na parang ginawa nila na wala tayong alam sa ganyan na Parang sila lang talagang matalino. Piling nitong tatlong bibi na to. Ang masaklap nito, hindi lang talaga gobyerno ang kinakalaban nila dito. Pati na mga religious group, mga kasamahan sa trabaho. Parang nakakatakot na baka mag-recruit to ng mga nila tapos anong gagawin sa bansa natin kasi sabi ko nga nagkamali ang gobyerno noon. Bakit kasi to na hinayaan nila na magsalita hindi ito binabara kasi wala naman talaga tong magandang nakikita sa gobyerno. Kahit sinong gobyerno nito na ilagay dyan, pag nandyan itong mga grupo na to, hindi yan sila manahimik. Kunting kibot lang yan, magrarally yan. Minjula agad ang target yung mga yan. Kasi ang Minjula, yan ang takbuhan nila Nakita naman natin kung nakarang araw, sa Minjula na natin nakikita si Franz Castro at saka si itong si Arlene Brusas. May na naman sila, itong Enero, mayroon silang rally. Pero ang rally na yan, hindi peace rally. Panggulo rally yan. Kasi sila yung pupunta doon, tapos pag harangin sila, magagalit. Kasi di daw sila binigyan ng karapatan nila. Paano kayo bigyan ng karapatan na sa mga media nga lang expose na ngayon kayo sa media, ganun pa rin sasabihin nyo sa rally. Yung mga pinag-interview nyo, ganun pa din yan dadalhin nyo doon. Iba namang topic ang natin dito sa kanila. Kaya tayo mapa-reaction ako sa kanito kasi nga, ko nito is kasalanan ng gobyerno natin na binigyan ng halaga itong mga to. Ito si Raul Manuel, kabataan, party list to. Nako. Kung ako dito ang membro din sa itong kay Manuel na grupo, kung anong grupo to siya, hindi ako papayag nito na aanib ako sa kanya kasi wala, kabataan nga siya pero yung pinaglaban nito maling-mali Siya pa yung nagtuturo na panggugulo para sa mga bataan. Siya na tinuturuan niya. Tapos itong si Franz Castro, maestra, dating maestra. Wala tayong makukuhang maganda talaga nitong mga to. Nagsama na. Inaatake ng gobyerno, pati mga religious group at saka itong mga kasamahan sa Kongreso. Iyon na yung nila. Hindi lang yan sa Kongreso. Lalo ngayon na sinabi na ng Secretary General na mukhang malabo kasi walang mga congressman ang nagka-interest na suportahan ang impeachment ng VP Sara. Sa nakita ba natin na 1.5 million na nagrally noong nakarang araw, may gana ka pa na susuporta doon. Tapos yung si Bongbong Marcos, nag-steady doon sa sinabi niya na walang akong pagbabago sa aking sinabi na hindi ko susuportahan ang impeachment. Ayaw ko ng impeachment. Nangyari na ngayon nakaraan, inulit na naman na ayaw talaga niya impeachment. Ako hindi ko nagsabi na pasalamat ako sa presidente na to. Kasi pag once na magkamali ka nito sa sinabi mo, ikaw rin ang balikan nito sa mga tao. Kasi sabihin na naman to sa mga tao, nang bubudol ka,
ako mismo sa'yo, nang bubudol ka ulit sa mga tao kung hindi ka magbigay talaga ng eksaktong paninindigan mo. Kasi kami dito, nakatingin kami. Kaya ito yung nangyari ngayon sa atin. Kung hindi to masawata itong mga makaliwang grupo, tuloy-tuloy yan ang kanilang mga ang kanilang gagawin sa gobyerno. Pati ba naman religious group, papasukin na nila yan para guluhin na nila. Sila ang nanggugulo eh. Tapos ang nila, si VP Sara ang dahilan sa gulo. Kayo ang nanggugulo. Ang pag-ano nila ng mga tao daw na naghahanap ng hustisya. Hindi ang mga tao naghahanap ng hustisya. Kasi ang mga tao ngayon, nakikita na natin kung anong gusto. Katahimikan. Kasi yung ginagawa nyo dyan, bintang yan, hindi yan hindi yan totoong nangyari talaga sa totoong buhay na may kinulimbat ang Vice Presidente na pera. Ipaglagay natin ako nakulimbat yung pera na yan. Milyon lang halaga. How about yung bilyon ngayon ng pinag-usapan? Bakit hindi yan lumabas? Bakit hindi nyo kalampagin yan para pantay talaga? Balikan nyo yung kung ano mga bilyon yan dyan ang mga pundo na nagastos ba ng tama yan. Balikan nyo yung presidente rin kung yung confidential fund niya kung tama bang paggastos. Wag yung isang opisina lang tinatarget nyo. Kasi tinatarget nyo si VP Sara. Kasi pagka yan ang manalong presidente, pulbos kayo lahat. Castro, Raul Manuel at saka ikaw, Arlene Brusas.